Yeah, so mga kalakbay, we are back with another video. For today's video mga kalakbay, papakita ko sa inyo meron tayong nabili na additional for our overlanding setup. So meron tayong nabili na second hand na rooftop tent. And so this is an SR Performance rooftop tent na nabili natin kay Kuya Chard at kay Ate Maylin. Yan, so shoutout sa inyo Kuya Chard, mga Eagles natin from Cabanatuan. So ito ay dinayo ko pa ng Cabanatuan nung first week ng January. So nasabay na natin doon sa ganap natin. So yan. Akala nyo lang maliit siya pero malaki siya sa personal. Tsaka matibay din. So kinabit ko na siya before. Kasi nung inuwi ko siya, kinabit ko na rin siya dito sa taas. Hindi naman ako nagkaroon ng problem. So kinaya rin ng ating Shopee crossbar. So this is our Shopee crossbar. I'll put the link down below para sa mga gustong maglagay ng crossbar. So itong crossbar pala natin is no drill. So gutterless siya na crossbar. Pero yun yung mga kalakbay. Meron din siyang kasama na awning. Yan o. So yung awning natin na Shopee, marami nagtatanong. So lalagay ko ulit yung description natin, ay yung link natin sa Shopee awning natin. Yan sa mga kalakbay. Pakita ko naman sa inyo ngayon. Buksan natin. Yan, so mga kalakbay, hindi naman siya ganun kabigat. Kaya siya ng 2 tao kapag imamount nyo siya dun sa car. Pero better siguro na nasa 3 to 4 para secured na secured. Kasi nung unang kinabit ko yung rooftop tent natin, sumayad siya dun sa rubber ng crossbar. Kaya para siyang nagasgas yung crossbar natin. Pero okay lang. Yun naman yung yung gamit talaga ng crossbar. So papatulong tayo kay Yuri. Pinsan natin, yan. So, si Bunso, mamaya pababa na rin. So, tara, open natin ngayon. So, meron siyang, ang SR Performance na rooftop tent ay, meron siyang lock sa gilid. Tapos, kapag natanggal mo yan, may lock pa ulit siya. So, ngayon, buksan natin siya. Ayan, so, natanggal na natin yung cover. So, right out of the box, meron na siyang ladder. So, ito, no hassle na tayo sa pag-install kasi lahat naman siya nakakabit na. So, hindi na natin siya assemblein. Tapos, very good price din pala yung pagkabili ko dito kala Kuya Chard. So, maraming salamat po kasi sobrang ganda ng price. So, hindi ko na sasabihin yung price. Basta maganda yung price na nakuha ko. So, yan. Worth it ba bumili ng second hand na rooftop tent? Para sa akin, okay lang kasi hindi ka naman palagi nagka-camping. Katulad nga nila Kuya Chard, nila Ate Maylin, once or twice lang nila nagamit to since sila sa Cabanatuan, onti lang din yung camping spots. Kaya sabi ko rin sa kanila, for sure gamit na gamit itong ating rooftop tent sa ating mga future camping trips, lalo na dito sa Tanay ay maraming camping spot. So okay pa yung quality. Pagkakuha ko, binuksan ko siya agad. Tapos yun nga, binaba ko lang kasi need niya lang ng mga onting punas-punas. So ngayon, buksan natin. Tapos, pakita ko sa inyo yung loob. Tapos mamaya, papakita ko naman sa inyo pag nakamount na yan. So, pakita ko muna. Let's go! Yan, so mga kalakbay, nabuksan na natin siya ngayon. So, kapag nakamount na siya, kaya mo siyang buksan ng siguro mga in 1 minute. Kaya mo siyang ibuksan ng yung ladder. Basta kabisado mo na kung paano siya buksan. So, yung loob niya, meron siyang waterproof. Ito, waterproof din. Tapos, may mga kasama siyang poles para stick mo palabas yan. Mamaya papakita ko sa inyo pagka-install natin. So, itong bakal na to is to make this pop out para hindi siya pag naka-mount na yan sa sasakyan, maganda yung tignan mamaya. Pakita ko rin sa inyo. Itsura ng loob. Yan. So, may kasama na rin siyang kutsyon. Ganda po, di ba? So, may mga dark spots na hindi natanggal. Pero, it's because kasi nung ito ay nakakabit sa car ni Ate Maylin ay palagi siyang nauusukan. Kaya, yung dumi, yun yung nagpaalikabok sa kanya. Pero natanggal ko naman na yung majority ng dumi. So, malinis na rin siya. Okay na okay. Ito may tsura. So, this is good for 2 adults, tapos kung may isang bata. Medyo nakakapraning lang sa una kasi kapag nasa car siya, feeling mo
parang magigiba yung car. Pero na-try ko naman na okay naman, matibay naman siya. So, SR Performance is magandang brand din yan pagdating sa market natin sa mga overlanding. So, shoutout SR Performance, baka naman. Yan o. So, ngayon, mount naman natin sa sasakyan. Let's go. Sa mga kalakbay, katatapos lang natin i-mount ngayon. So, make sure lang na secured yung pagkakamount nyo. Mahigpit to. Mahigpit yan yung mga screw na yan. Kasi, importante talaga na mahigpit yan. So, need nyo rin siya i-register as top load. So, sa LTO, kailangan nyo ipa-check. So, mamaya, punta tayo sa kabilang side. Mas malilim doon. Lagyan natin ng time trial. Pagbukas, kung gaano katagal pag inopen mo. So, hindi ko na rin siya sinagad doon sa may screw ng awning para mabilis matanggal yung ano niya. So, manual yan, no? So, may mga bisita tayo dito. Number 1 fan mo. Number 1 fan, si Jacob. So, may shoutout ka? Sino shoutout mo? Shoutout kay Kuya Lai. Mga kaklase? Wala. Ayan. So, ngayon, punta tayo sa kabila mga kalakbay. Let's go! Woo! Yan, so mga kalakbay, nandito na tayo ngayon sa kabilang side. So, ngayon, mag-oras tayo kung gaano katagal natin siya pwedeng i-set up sa loob siguro ng in about 5 minutes. Tingnan natin kung gaano kabilis. Yan. So mga kalakbay ngayon, subukan natin. Mga kalakbay, kailangan nyo muna tanggalin yung strap sa gilid. Yun yung kailangan nyo unang tanggalin. So, after that, matatanggal nyo na tong mga cover. Tapos may isa pa siyang strap dito sa likod, sa harap. After nun, hatakin nyo lang itong tali, itong dalawang tali. Make sure lang na hindi tumama sa salamin kasi may buckle siya na bakal. After that, yan. So pagtanggal nyo yan, hatak ng hagdan, open. Then hatak yung hagdan. Then yan. So yan. 'Di ba? Okay na. So timer, i-end natin yung timer. So mga minor na lang naman na adjustments yung kailangan nyo gawin diyan. Kailangan nyo na lang siya lagyan ng mga bakal na poles para yung ano niya, yung sa sa bintana niya is mag-stick out. Magpapasok yung airflow. So yung itsura niya, yan, ito mismo. So meron tayong dati pakuha nga ako nung bakal na ano. Yung binigay ko sa iyo kanina. So yung bakal kanina na pinakita ko sa inyo dun sa sa bahay. Dito yan nakalagay. Yan. So gagawin niyo lang diyan ay ganito. Wait, kabit ko muna. Ayan mga kalakbay, so nalagay ko na yung bakal. Shoutout SR Performance, baka naman SR Performance. So yung bakal na pinakita ko, ito siya. Yan So yan mo siya ilalagay to make it sturdy. Tapos akyat tayo sa taas ngayon. So yan yung kutsyon, kapag binuksan mo siya, open na ba siya? So yung kutsyon nakatupi lang, so you will just adjust the mattress lang para sa inyo. So ito, secured naman siya. Secured naman siya. Yan. So, yun nga, yung mga poles. Kabit naman natin yung mga poles ngayon para makita niya. Let's go. So, yan mga kalakbay. May kasama na rin siyang gantong poles. Yan. So, this is for the windows. Kapag sa simula, mahirapan kayong maghanap niyan, ang palatandaan niyan is nandito siya. From here sa mga bakal, may makakapa kayo dyan na parang butas. So, hindi siya aksidenteng butas. Kailangan mo lang itusok yan dito. Pag natusok na siya, secured, saka mo ito ilalagay. Yan. So, pag natusok mo ng ganyan, kabila, same procedure. So, almost, ang alam ko, almost lahat ng rooftop tent, meron na yan ganito. So, hindi ka na mahihirapan. So, yan. Tusok lang. Yan. Tapos, kapag malamok, yan. Maganda rin dito mga kalakbay kapag matibay natin na mo.
Ay, okay. Secure na secure, hindi na gumagalaw. So kailangan mo lang lagyan para yung airflow niya maganda kasi lahat ng ganito lalagyan mo. Tsaka matibay naman siya yan. Tibay naman. So, Wala kabitan ng speaker dyan. kagandahan din talaga kasi alam mo naman kapag nagka-camping ka, yung mga palaka, nababasa yung higaan nyo. So, nakakadalawang camping ano na tayo. Yun yung mga nagiging problem ko pagdating sa naging experience natin before. Yan sila Jordan. Anong na-experience mo, Jor? Basang-basa na yung kama ko. Basang-basa yung kama nila, nagsiksikan sila sa likod ng pickup. So, yan. At least meron na tayong ganito ngayon. May leverage na tayo kahit papaano pagdating sa camping. So, setup ko lang, pakita ko sa inyo lahat pag nakakabit na yung poles. Let's go. Ayan mga kalakbay, so nakabit na natin yung mga poles ngayon. So, pag sa simula, parang hindi nyo alam kung saan ikakabit to. May mga nakatago yan na butas dito yan. So, that's for the metal rods para sa bintana. So, meron siyang 3 na bintana. So, meron din siyang 2 entry points. So, sa kabila, pwede kaso walang hagdan doon. Nandito yung hagdan natin. So, sobrang ganda niya tignan kapag nabuksan na. Yung kabila, medyo nahirapan lang tayo lagay yung metal rod kasi nakaharang yung awning natin. So, as you can see from my post dun sa may kabanatuan, pinuksan ko yung awning tsaka yung tent. So, ang angas din talaga ng itsura. Pero hindi pa natin siya nasusubukan. So, excited na ako subukan siya. I'm thinking na ano tayo sa Sierra Grove or sa Buhay Resort. Shoutout Kuya Ken, Buhay Resort. Check out their page yan. Grabe, ganda. So, mga kalakbay, abangan nyo rin pala. Meron tayong susuotin na damit. Ito ay yung Facer. So kala Kuya Chard yan. So, subscribe kayo sa page nila. Tingnan nyo yung page nila. Ang gaganda ng mga kung active ka mag-jogging, active ka mag-sports, magaganda yung shirts nila for that. So, ayan. Ganda. Sheesh. Yan sa mga kalakbay. If you're new to my channel, please like, comment, and subscribe. Para ma-update pa kayo sa mga gantong finds natin. Kung anong pwede nyong idagdag na setup for your overlanding rig, for your motorcycle, kung mga pwedeng puntahan. Yan. So, kakaroon tayo ng Bangkok trip sa 3rd week ng January. So, abangan nyo rin yan mga kalakbay. Yan. So, excited na akong gamitin to. SR Performance. Second hand man, sobrang ganda pa rin. Yan. So, okay sa akin. Kahit second hand, hindi ako mapili sa ganyan. Importante, maganda yung nakuha natin, maayos, walang sira. So, power station naman ang next na bibili natin mga kalakbay. Pakita ko rin yan sa inyo next time. Sheesh! Kasama natin si Jordan ngayon sa Siuri. So, kayo mga tropa, anong mga tingin yung need pa natin i-improve sa camping natin? Parang wala na nga eh. Parang kompleto na. Pero syempre, itong rooftop tent, sa akin lang to eh. Pero sa inyo, kung wala pang rooftop tent, Tent lang. tent. Kasi yung pass nga na ano natin, na tawag dito, camping, nabasa kami. O mga kalakbay, bali, nagising sila alas 2. rinig namin, basa na yung kutsyon. So, yun yung problem. So, yun din. Tapos, from other than that, wala naman na masyado, no, kompleto. Yung awning, hindi pa namin nasubukan, pero yung awning na dinala namin, okay din naman siya. Kaya, okay din. Ano? Raptor din. Ito, yung kotse kasi ni Jordan is sedan, so binibiro namin siya dali na. May mga parts naman sa Tanay na pwede kayong mag-camping kapag hindi big rigs ang dala nyo. Meron doon River Ranch, okay din yun. Maganda rin puntahan. So, nadikit na yata nila. Yan, so, pwede. Isiksik lang. Yan. Ano dad? Kamusta? Anong first impression mo? Bahay-bahayan ng ano, mga... Sorry pa, bubukod na ako dito. Mayayaman kid. Yan o. So, Tito Saldi, ginagawa ng paraan ng ating rooftop metal rod. Yan o. So, yan mga kalakbay.
Ito, kung gaano natin siya kabilis binuksan, ganun din natin siya kabilis ibabalik. Insan, gaano kabilis natin siya nabuksan? 1.2 seconds. So, mas mabilis siya ibalik. Kasi iakit mo lang yung hagdan. So, 1.2 seconds. So, ini-enjoy muna namin. Mamaya namin ito liligpit. So, approve ang ating second hand na rooftop tent. Hindi nyo kailangan bumili ng bago minsan. Talagang kailangan nyo lang maging mabusisi. Kailangan nyo lang tignan mabuti yung mga binibili nyo. Yan. So, thank you Facebook Marketplace. Yan sa mga kalakbay. Maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa ating page. Please keep watching, please, and subscribe. Mag-like kayo palagi. Yan, so para updated kayo sa mga ganito. Yan sa mga kalakbay. Don't forget to stay safe and peace out. Ho!